So ito guys, yung pulis na nag-viral dahil may sinabi siya kaugnay kay ex-president Rodrigo Duterte at laban sa ating administrasyon ngayon is kinasuhan na nila yung pulis, no? Grabe kapag hindi ka talaga pabor sa ano na ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan, kakasuhan ka talaga nila. Grabe, wala ka ng freedom of speech para magsalita sa sarili mo. Grabe. Yung police na nag-viral, kinasuhan na nila. So, but before ko i-play ang video guys, please follow sa aking Facebook page, Kugman The Action Vlog, sa ating TikTok account, Kugman The Action Vlog, at sa ating YouTube account, Kugman The Action Vlog. So, ating i-play ang video. Play video. Sinampahan ng reklamong inciting to sedition ng PNP ang isang pulis na kumukwestiyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Depensa ng inireklamong pulis, nagpapahayag lang siya ng saloobin. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Galing mo sir, ang tapang mo sir. Saludo ako sa iyo sir. Di ba? Viral ang isang pulis Yan, may dahil sa paninindigan. pag-question niya sa maling pag-aresto raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mali yung pagka-aresto kay Duterte. Di ba? Ang tinatawag natin dyan, invalid arrest or unlawful arrest. Siya si Patrolman Francis Steve Fontillas na isa ring vlogger. Agad nakarating sa PNP ang pahayag ng kanilang polis na dapat nananatiling apolitical o walang pinapanigan. Sinampahan siya ng reklamong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act ng Quezon City Police District. Sa QCPD District Personal Records and Management Division na destino si Fontillas noong isang buwan pero nakaawol simula noong March 6. Ayon kay Fontillas, hindi siya nag-awol. Aprobado raw ang kanyang leave mula March 6 to 19. Yan. Bagay na kinontra ng PNP. Ginawa lang awol. Naman po because wala po siyang medical certificate na maipakita to justify po yung kanyang need for medical leave po. Natawa na lang si Fontillas nang malamang sinampahan siya ng reklamo ng PNP. Questionable pa pero yung kaso na na ano sa akin. Halatang halata na nilalabag nila. Definitely, nilalabag nila yung right ko. Sagot dyan ng PNP, nirerespeto nila ang freedom of expression. Pero ibang usapan daw kapag pumasok na sa serbisyo ang mga pulis. Alam po natin na yung basic rights namin, including po yung aming pahayag, whether pro or against, nire-restrict po natin yan. Bagay na sinegundahan ng Malacanang. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. Kaya ko pong panindigan lahat ng mga sinabi ko, sir. Papanindigan ko yan, sir, kahit saang korte pa kami mag-usap. Sa record ng PNP, 2021 pumasok sa serbisyo si Fontillas. Isinailalim siya sa gamutan noong 2023 matapos umanong makitaan ng erratic behavior at pagkakaroon ng mood swings. After taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang port per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. Isinasa ilalim sa neuropsychiatric test si Fontillas. Kapag napatunayang hindi siya mentally fit, posibleng matanggal sa serbisyo si Fontillas. Pag-aaralan din ng Hindi na PNP mentally kung fit kasi ilalagay siya sa maka-Duterte siya? restrictive custody.